Breaking news, matapos wasakin ng US forces ang isang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela gamit ang missile na kumitil ng 11 katao, nagalit ng husto ang presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro at nagbanta. At eto na nga, agad na gumawa ng aksyon si Nicolas Maduro. Nagpalipad ito ng 2 fighter jets at pinaikot-ikutan ang US Navy na nasa Caribbean waters. Galit na galit naman si President Donald Trump at dahil dito, nagpalipad ang United States of America at nag-deploy ng 10 stealth fighter jets. Matinding gulo ito. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ang inyong weekends? Ngayon ay September 6, 2025 at habang ini-enjoy ninyo ang inyong day off at habang umiinom kayo ng mainit na kape at nanonood ng videong ito, ang ating tampok sa inyo mga kaibigan ay ang pinakabagong conflict sa pagitan ng Estados Unidos at ng Venezuela. Matinding gulo ngayon ang nangyayari sa Caribbean waters. Marahil ay isa ka sa mga nakarinig sa conflict sa pagitan ni Maduro at ni President Donald Trump. Inakusahan ng Estados Unidos si Maduro na drug trafficker. Bagay na itinatanggi ni Nicolas Maduro, presidente ng Venezuela. Tahasan pang sinabi ng United States of America na si Nicolas Maduro ay threat to the American people and threat to national security of United States of America. At nito lang nagdaang araw mga kaibigan, isang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela ang pinasabog ng American forces gamit ang kanilang missile. Inatake ito dahil na rin sa utos ni President Donald Trump. Ang reason ni President Donald Trump kung bakit niya kinakailangang pasabugin ang naturang sasakyang pangdagat sapagkat ito ay sinasakyan ng napakaraming ipinagbabawal na gamot at hindi niya ito papayagan na makapasok sa Amerika at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Marahil isang malaking kahihiyan para kay Nicolas Maduro ang ginawang pag-atake ng Amerika sa isang sasakyang pangdagat na nagmula sa kanilang bansa. Sapagat ayon sa Amerika na ang naturang pag-atake ay isang mensahe para kay Maduro na mali ang binabangga ng Venezuela. Ngayon, para naman hindi mahiya ng husto si Nicolas Maduro, meron itong ginawa. At ito mga kaibigan ay nagsisilbi ring mensahe para sa United States of America. Ayon sa ulat ng USA Today, kumpirmado 2 fighter jets ng Venezuela ang pinalipad. At hindi lang basta-bastang pinalipad ito ng Venezuela mga kaibigan, kundi pinaikot-ikutan pa ang US Navy na nasa Caribbean waters. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan sapagkat sa ginagawa ng Venezuela, hindi ito biro. Hindi ito nakakatuwa kapag ang isang sasakyang pandagat na pagdigma ng United States of America ay pinaikot-ikutan ng fighter jets. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang matinding mensahe para kay President Donald Trump. Mensahe na nagpapaabot na hindi sila natatakot sa banta ng United States of America. Nagalit ng gusto si President Donald Trump sa aksyon ng Venezuela. Ayon sa Amerika, talagang ipinapakita lang ng presidente ng Venezuela na sumusuporta ito sa drug trafficking dahil ang nasabing US Navy na idineploy ng Amerika sa Caribbean Sea, hindi nito pakay na atakihin mismo ang Venezuela, kundi ito ay idineploy lamang upang harangan ang narcotic problem. Kumbaga, ito ay idineploy lamang upang targetin ang drug cartels. Pero ayon sa Amerika,
dahil sa ginawang aksyon ng Venezuela sa utos na rin ni Nicolas Maduro ay talagang nagpapakita lang daw ng pagsuporta sa mga ipinagbabawal na gamot. Ngayon, dahil sa hindi nagustuhan ng United States of America ang ginawa ng Venezuela, agad na kumilos ang US military. Nag-utos si President Donald Trump na paliparin na at i-deploy ang kanilang mga stealth fighter jets sa Caribbean. At eto na nga, ayon sa ulat ng Anadolu Agency, mismong si President Donald Trump ang nag-utos na magpalipad ng 10 stealth fighter planes sa Puerto Rico. Kinumpirma ng Defense Department ng United States of America ang pag-deploy ng 10 mga stealth fighter jets. Tinawag ng Defense Department ng Amerika ang aksyon ng Venezuela na highly provocative move. Nagbigay pa ng isang matinding babala ang Department of Defense ng Amerika sa Venezuelan government. Ayon sa Amerika, ay hinding-hindi sila makakapayag na harangin ng Venezuela ang kanilang kampanya. Meron kasi silang programa na tinatawag na counter-narcotics at counter-terror operations. At isa rito mga kaibigan ay ang sa Caribbean Sea. Ito ay nasa International Sea. Dagdag pa ng Amerika na sinuman ang magpapakita ng pagtangka na harangin ang kanilang kampanya, hindi raw sila magdadalawang isip na magsasagawa ng aksyon. Determinado daw ang administration ni Trump na harangin ang drug cartel. At ayon sa Amerika, kung kinakailangang atakihin ang Venezuela hindi lang sa karagatan, kundi maging sa kalupaan nito ay gagawin daw ito ng United States of America. Nagsalita naman si Nicolas Maduro sa mga aksyon na ipinakita ng United States of America. Ayon kay Maduro ay kinakailangan ng abandonahin ng Amerika ang kanilang planong regime change. Ipinapalabas ni Maduro na nais siyang pabagsakin ng United States of America at magpalit ng pinuno ng Venezuela. Pero ang mga pahayag ni Maduro ay sinagot mismo ni President Donald Trump. Ayon kay Trump, wala raw siyang balak at wala rin daw siyang utos na magkaroon ng regime change sa Venezuela. Pero tinalakay ni President Donald Trump ang pagkaluklok bilang Pangulo ni Nicolas Maduro ng Venezuela. Ayon kay President Donald Trump, meron silang nakaraang eleksyon noong 2024. Pero ang nakaraang eleksyon ay isang kakaibang eleksyon. Tinawag ni Trump ang eleksyon na very strange election. At bakit naging presidente raw si Nicolas Maduro? Gayong mga taong 2020 pa lang ay nahaharap na sa isang matinding kaso. Si Nicolas Maduro, at ang kasong ito isinampa mismo ng United States of American Attorney. At ang kaso mga kaibigan ay tungkol sa drug trafficking. Nang tanungin si President Donald Trump kung ano ang kanyang masasabi sa pahayag ni Maduro na 6 na linggo ang ibinigay ni President Donald Trump upang magkaroon ng regime change sa Venezuela, ay hindi sumagot dito si President Donald Trump. Ayon naman kay Nicolas Maduro ay nirerespeto niya raw si President Donald Trump at katunayan, handa raw siya na makipagdialogo. Inakusahan din ng Venezuela ang United States of America na lumalabag sa international at maritime law. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At ang mga karagdagang update ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung bago ka lang at kung gusto mo ang ganitong mga content, ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito and may God bless you. Thank you so much for watching. Goodbye.